Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. May mga pagkakataon ba na ikaw ay nakokonsensya? Meron akong isang kaibigan na hindi niya inaayos yung sama ng loob. At sa tuwing naririnig niya ang pangalan ng taong nasaktan niya, siya ay hindi mapakali. Sa Ebanghelyo ngayon, makita natin si Herodes na nung narinig niya si Jesus na nagtuturo, nagpapagaling, naghihimala, na parang ginagawa niya ay katulad ng ginawa ni Juan Bautista, ay siya hindi mapakali. Nakokonsensya siya dahil pinapugutan niya ng ulo itong si Juan Bautista. May paalala ang Diyos sa iyo at sa akin ngayon, kapatid, tungkol dito. May mga nagawa tayo nung nakaraan na hindi pa natin inaayos o para bang wala tayong ginagawa. Ang nangyayari, ang Diyos ay nagpapaalala sa atin sa kanyang mga salita, sa ibang tao, sa mga pangyayari sa buhay natin. Kung minsan, pinapaalala niya bigla. Ibig sabihin, para bang tayo ay nakokonsensya, tayo ay nagigilty. At pinapayagan niya ito, ginagawa niya ito dahil umaasa siya na tayo ay magkaroon ng kababaang loob na aminin, isuko sa Diyos, aminin sa Diyos ang ating pagkakasala, pagkukulang, at magkaroon ng tunay na pagbabago. At hindi na muling ulitin pa. Ito ang magandang dahilan ng Diyos. Hindi para tayo kondenahin o husgahan. Hindi. Pinapaalala niya sa pamamagitan ng ating konsensya para tayo ay magkaroon ng bagong buhay at huwag nang gawin pa. Kaya nga, meron nga raw sinulat ang Diyos sa ating budhi na batas na siyang magkokorek sa atin. Ito yung konsensya natin. Kaya kapatid, kung nakakaranas ka ng mga bagay na ito, ikaw ay nakokonsensya, pinapaalala ng Diyos na mahal ka ng Diyos. At may panahon pa para baguhin ang buhay natin, magbalik loob sa Kanya, at magkaroon ng bagong buhay. Nakasama siya. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Iniling ko lang po na ibahagi natin. Baka marami ring mga kapatid natin na gustong marinig ang mensahe ng Diyos. God bless and God is good.